A square concrete column. Kanina rectangle, ngayon square naman. Okay? So, dahil regular na siya, regular naman to. Okay? Ang pinoprove naman natin dito, o ang make sense naman dito is 3 zones yung bakal niya. Tapos, the same time, ano naman siya? Square. Okay? So, our bars are 8, 20. In the sense, this is symmetrical. So, ang ating plastic centroid is located at the center. Yun muna talaga yung rule dyan eh. Locate the plastic centroid. So, this is the plastic centroid. So, magmula sa plastic centroid, maglo-locate ka ng e-balance. I mean, e-balance, measure e-balance to the load. So, in balance condition, no, determine the nominal balance load or PBN again, and the nominal balance moment of the column. So, dito, ganun din yung mga tinanong. Oh, kailangan mo yung pag kukuha ka ng nominal balance moment o yung MBN, okupado ka rin kunin yung value ng i-balance. Magmo-moment ka lang naman. Same steel requirement, 41421. Binigyan tayo ng concrete cover. Oh, yan. So, we need to compute this time. Dati nakabigay 65. So, kukumputin natin. Tapos, meron tayong 10 mm, di ba? So, actually, pag kinumpute natin yan, it's just 40 plus kalahati ng 20. So, 10. Tama? So, this is equal to 50. Ayan. That is equal to 50. Tama po ba? Yes. So, D prime is 50. Ay, mali. Clear cover pala yon. Okay. Clear cover. So, clear cover yung 40. So, i-add pa natin yung stirrups. 60. Okay? So, this is 40 plus 10. Then, plus kalahati ng 20, 10. So, 60. Ganon din dito. Okay? So, yun. Then, ano pa ba? D. Kumpitin natin yung D. Sige. So, D. Ang sukat mula doon sa wala dito. Okay, dito tayo mag-reference ha. Kasi nandito yung load. So, our D is 450 minus 60. So, 390. Okay? So, ang sukatan, yan, magmula dito sa, mula dito. So, mula po dito. Yan. Magmula po dito. Okay. So, D is equal to 390. Mag-position mo ulit tayo ng ating compression block. Parang din. Yan. Magmula po dito. Yan. Yan. So, ang compression block, yan, banda dito yan. Yan. Tapos, ewan kung aabot ba siya ng plastic centroid. So, palagay ko hindi. So, ang compression block natin hanggang dito lang. Yan ang nangyayari dyan. And then, what about the, so, pwesto mo na yung CC. CC. Sa nakalagay. Sa gitna ng compression block. O, diba? Kaya ito ay A over 2. Okay? A balance over 2. This is, D, no? Yan. So, kung ipwesto mo na rin yung CS1. Okay? So, this is CS1. Dahil nasa compression side to. Okay? Then, meron tayong isa pa. Yung, kung ito ay tension side, tignan mo po ha. Kwentahin mo yung first step natin, C balance. That is 600D over 600 plus FY. So, 600D. Ano yung D? 390 over 600 plus FY. 414. So, 230. So, ibig sabihin, yung neutral axis located dito. So, ito, ang kalahati ng 450 ay 450 divided by 225. So, 225 yung kalahati. So, ibig sabihin, yung ating is 230.769. Ibig sabihin, lalampas tayo ng konti. So, dito po nakalocate yung ating neutral axis. Yan. This is NA. Yan. Okay? So, ibig sabihin mga anak, okay?
ano no, nasakop pa ni compression itong dalawang zones ng steel. Ayan. Ito yung neutral axis. Ibig sabihin, lahat nung nandito, yan, tension. At ito yung compression. Okay? So, nasakop to. So, ibig sabihin, meron pa tayong CS dito. Okay? So, dalawa, no? CS2 para dito, down sa zone na yan, and CS1 para dito sa zone na to. While this one is in tension. Yes? Again, pag may bakal pa dito, another tension. Ganun yun. Okay? Kaso wala. Yan. So, same procedure. We will compute for a balance dito. That is times 0.85 pa rin. Okay? Siya nga pala, dapat in-store natin to. Store sa C. And then, yung C, times natin ng 0.85. Ayan, i-store natin sa A. Magkatunog yan. A balance, di ba? Okay. So, ano nga ulit yun? 196.15. Okay? Still stresses tayo. Yan. Still stresses. So, FS muna. Again, FY yun. Di ba? So, 414 MPa. Dahil nasa balance condition tayo. Then, balance condition lagay mo. Okay. Baka kasi, makalimutan mo eh. Balance condition kasi tayo. FS prime. Ilan ang FS prime natin? Dalawa. Una, yung ito. So, 600 C minus 65. Okay, over C. C balance pa. Okay, anong value? So, 600 times C. Okay, minus, hindi pala 65, 60. Okay, 60. All over C. Yan, 4444. 60 po. Nasanay ako sa 65 kanina eh. 60. 444 MPa. FS prime, 2. 600 C balance, all over C balance, minus, yan, hindi na 65 or hindi na 60. Ito yon. Okay? So, that is what? 225. Diba? 225. So, therefore, our FS prime is 15. Okay? Anong justification? Okay? Hindi naman siya, malayo na siya sa false. Kaya, hindi na ganun kalaki yung sinasuffer nito. No? So, therefore, our conclusion here, this is greater than Fy, and this is less than Fy. So, ibig sabihin, generally, our Fs is equal to Fy. Our Fs1, Fs prime 1 should be equal to Fy, that's because it's greater than. And then, our Fs prime 2 should be 15 MPa. Yun po yun, no? Na hindi natin siya pwedeng gawing Fy. So, what about the next one? So, we will compute for the first forces. Okay lang naman. Forces. So, CS1, di ba? Hindi CSI, CS1. So, AS1 prime, FS prime 1. So, that is what? Pi. Anong bakal natin? 20 squared pi over 4. How many? Tatlo. FS prime, 1 is Fy. Okay? Sa 4 and 4. Good. Gets natin. Okay. Okay. Ang bilis na, sir. 20 squared pi over 4 times 3 times 414. Pwede nyo nang i-kilonewtons. Yan. Oops, balik. Yan. 390.186. Okay? And then CS1, CS2. That is pi 20 squared all over 4 times 2. Ano ang Fy? 15. Okay? Or Fs. Dalawa. Tapos ito, 15. Ayan. 9 lang. Okay? So, Fs2, okay, 9 lang. 9 kilonewtons or 9.425 kilonewtons. What about T? T is ASFY. Diba? So, pi 20 squared over 4 times 3 din. Times 4, 1, 4. So, ilan yun? Okay? Actually, the same sa CS1. Okay? The same sa CS1. Si 390.186. Next, CC. 0.85, F prime C, AB. Okay? So, that is 0.85, F prime C, 21. A is a balance, 196. In-store natin sa A yun. And then yung B natin, 450.
Okay? 450. So, that is 15.606 kilonewtons. CC. Okay? Tapos na ba? So, tapos na. Okay? Tapos na yung forces. Okay? Ang gagawin natin, what is the nominal balance? Summation forces along Y. Letter A, nominal balance. So, nominal balance load, sorry. So, summation forces along Y. Okay, our pababa is positive. So, ilan ba yung pababa? Okay? So, isang PBN. Okay, pababa din yung T. Pataas lahat yung CS1, sorry, plus CS2 plus CC. So, our PBN is just equal to CS1, 390.186 plus CS2, 9.425 plus CC, 1575.606 minus T, 390.186. 1585. Okay? 1585.031 kilonewtons. Okay? That is the answer for letter A. What about the balance loading? So, I mean the moment. What is the moment balance? Pero bago yon, computein mo muna yung i-balance. Di ba? Mag-take moments ka ulit. So, abang tumatagal, masasanay ka na. So, mag-take moments saan? Sa tension side. So, tension side. Moment at tension side. Our clockwise is positive. So, yung PBN mo ay, again, meron siyang E-balance plus. E-balance plus this one. So, that is, magkano to? Yan, magkano yan? Okay. So, this is 250 minus 60. Ay, mali. 225 minus 60. Yung 165 po yan. Okay. So, 165 plus E-balance. No? So, ano pa? Ano pa mag-create ng moment? So, puro clockwise na ito. Okay, so labas na. Puro counter na pala. So, CS1. Ano kanyang moment arm? Ito po. Okay, huwag kayo malilito ha. Okay. So, it's just 450 minus yung dalawang D prime. 60 times 2. Ayan, 330. Plus C1 or CS2. Ano moment arm nun? Nasa gitna yung CS2. O di, ito rin yun. 165. No? 165 din. Plus yung CC. Ano moment arm niya? Yun. D minus A over 2. So, D minus A over 2. Ano yung D? 390 minus A over 2 or AB. So, that is 196.154. All over 2. 154. Yun. So, i-balance. Okay, yun lang matrabaho dyan yung i-balance. Yan. Pwedeng shift solve, pwedeng ano na. Okay. So, diretso ko na po. C1 is 390.168 times 330. Then plus CS2 9.425 times 165 plus 390 ay CC 1575.606 times 390 minus A over 2. Divide PBN 1585.031. Again, itong value na to ay naka-add pa yung 165. So, 372.404. So, i-balance is, isubtract ko pa yung 165. 207.4. Okay? mm. Okay. So, ibig sabihin, nandito siya sa loob. Nandito yung ating PBN. Nandito sa loob. Nasa 207 lang eh. Hindi siya lumabas. Okay? So, yon. And then, our moment PN is PBN times EB. So, 8 times mo na yan ng, 1585.031 times 0.207. Naka-meter. 404. 328.742 kilonewton meter. Okay? Nakuha natin. So, ganun ano? Procedural po. Pero, syempre, huwag kayo lang magsaulo nung nung systematic flow. Concept ang natin. So, step by step. Kahit iba-iba yung mangyari dun sa column mo.
Oo, magagawa mo yan. So, ito yung sinasabi ko, gawin mo kaya dun sa dito, no? So, paano kung ganito na yung maganap? Sabihin, meron na tayong testing. Paano kung ang actual in natin is 150? Paano actual in natin is 350? So, gaano siya kalayo sa e-balance? Ito ba yung mas malaki sa e-balance o mas maliit sa e-balance? So, yan po yung next we record. For the meantime, ito muna. Post na natin muna. Let's go!